sing hallelujah. Glory, hallelujah to God. Sing the kingdom come, the Lord of Zion. Praise the blessed Redeemer, holy Lord. Glory, hallelujah, praise Him, hallelujah. Glory, hallelujah to God. Let's be strong and fair, loving, serving, praises here. Fill all the Zion's here, sing God love. Glory, hallelujah, praise Him, hallelujah. Glory, hallelujah to God. Amen. Second song, hymn number 171, Whosoever Heareth. Whosoever heareth shall sing the blessed tidings all the world around. Tell the deaf and ears wherever man is found. Whosoever will may come. Whosoever will, send the proclamation over the land. Tis the loving Father, awesome wonderful. Whosoever will may come. Whosoever cometh in not the land, not the door is open, enter while you may. Jesus is the door to the only living way. Whosoever will may come. Whosoever will, send the proclamation of our village. Tis the loving Father, awesome wonderful. Whosoever will may come. Whosoever will, our promise secure. Whosoever will, forever was and for. Whosoever will, tis time forevermore. Whosoever will come. Whosoever will, send the proclamation over village. Tis the loving Father, awesome wonderful. Whosoever will come. Para sa ating opening song, ating kantahin yung ating theme song. More of His grace to others show, more of His saving fullness see, more of His love who died for me, more of Jesus.
sea. More of His love would die for me. More of Jesus in His word. Oh, you hear my Lord. There is blessing in your mind. Maybe each faithful singing line. More about Jesus. More of Jesus. More receiving fullness see. More of His love was died for me. More of Jesus on His blood. His glory on His soul. More of His kingdom shining praise. More of His loving grace of peace. More of Jesus. More of Jesus. More receiving fullness see. More of His love will die for me. More of Jesus. More of Jesus. More of His living fullness see. More of His love will die for me. Tumod tayo sa ating panalangin. Dakila, mapagay namin Diyos, banal na may-ari naming buhay, pinabalik namin Panginoon, ang papuri sa lahat ng inyong dakilang pangalan. Maraming salamat sa maghapon na kami po iningatan. Naranasan namin ang inyong banal na proteksyon, ligtas mo kami sa anumang kapakakan, at tinuturo mo sa amin ang tamang landas sa amin po sa inyong pagkakukan. Ama, sa gabing ito, kami pinadako sa aming immediate prayer. Hiling namin Panginoon, yung presensya, pangunan ng Holy Spirit, ang siyang mangyayari Panginoon. Maranasan namin sa ngayong gabi kung ano man ang ipati na mensahe ni Brother Joe na siyang hati-hati ng tinapay ng buhay ngayong gabi. Nawa Panginoon, ang kanyang mayroong pagpahagi ngayon ay buksan ang aming mga puso't isipan sa galit Panginoon. Amin itong italib sa aming puso at laylayan sa aming buhay habang narito kami. Nakikinig at ito sa bahayan namin sa araw ng buhay. Tulungan siya, bigyan siya ng palangit na pagulong ng Panginoon. Tapos siya sa inyong dalang na cross. Kaya Panginoon, ang iyong sarili ang mahayag sa kanyang Panginoon. Gamitin siya bilang instrumento pang maglakas pundasyon sa aming panampalataya. Maraming salamat, Ama. Dinadala po ng aming mga kapatid sa sila na roon sa daan, sa tahanan. Ingatan din sila, Panginoon, sa kayo, Panginoon. Maramdaman nila ang nariyan ng kalawin sa kanila, hindi ko sila iyon kapuyaan. Maraming salamat, Ama. At niling po, humingi ako ng patawaran, Panginoon, sa tingin ko. Pumilig dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Happy midweek po sa lahat. Midweek. Kamusta po tayo sa gitna ng linggong ito? Mabuti pa rin. Lalamig. So, pasalamatan po muna natin ang ating mga participant. Pinaunahan po tayo ng ating mga chorister na sila Sister Sheba Combo at si Sister Joy Anido. At after naman po dun ay tayo nangunahan sa ating opening prayer ni Nanay Yoli Bayola. At after ko po ay dadako po tayo sa ating prayer band na papacilitate ni Pastor J. Mark. At ang ating pong speaker po ngayon ay si Brother June Ordunan. Sino po nakaalala kung anong chapter na tayo ngayong gabi? Chapter 3. 3. Okay. Sino po nakakaalala ng ating chapter 2? Ilan po yung klase ng mga soil na napag-aralan natin ng Vesper? 4. So yung isa po, anong una doon? Yung nasa may tabing daan, yung nasa wayside. Yung pangalawa? Thorny. Hindi, yung
sa mga babato. Okay, doon sa stony or rocky. Yung pangatlo sa thorny, yung mga matinik. At yung pang-apat ay sa good soil. So, yun po ay pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon na tayo ay may responsibilidad na tanggalin at pabutihin ang ating mga soil, which is ang ating mga puso. Ngayon po ay susundan po yan sa chapter 3. Tayo po ay makakarinig din po ng continuation ng ating pag-aaral. Bago po yan ay ang ating po munang prayer band at pagkatapos po nun ang special number ng ating mga Carbag Mothers. Yun po ang nakalagay sa ating programa. Kasi daw po last Friday po ay mga fathers, kahit dalawa lang yung father na kumanta. So, kaya po, bigyan na po muna natin ng oras kay Pastor para tayo pangunahan sa ating prayer. Lamang kayo na, di ba kayo ngayon? Dalawa lang yung fathers. Di ba? Pero pa, may namapol pa. Singer ka dito, naka-jacket na rin. Okay. Medyo magsalita yun. Kinakabahan dito. Hindi manginginig yung kami ng gano'n. Kaya alam ko pala yung ibang mga kumakanta sa big church. Papalagay ng ganito. Para hindi manginginig. Para hindi manginig. Kasi natry ko yung nag-lead ako ng microphone pag bibig ko prayer to. Yung iba nag-request ng ganito. Hindi talaga sila, kinakabahan to ba sila. Naranasan ko rin yung first time kong salita ba. Bukod yung pawis ko parang flowing dito. Yung kamay ko gumagano. Para nakabata. No. Okay, anyway. Nakabatang din ako ngayon. Ang hirap kasi nung ginawa nila Rex. Video So, yan. Proceed na tayo sa atin pong prayer band. Yan. Siguro, tatlo sa isang grupo para tuloy-tuloy po tayo. So, ang atin pong prayer band ngayon ay middle finger. Gitna ng atin pong mga dali. Ano Tagalog dito? Lalaki. Ito ang nilaki. Tatangkan. Tataas. Taas. Basta gitna. Gitnang daliri. Basta mag-ingat lang kayo dito. Mga kapatid. So, ito po mga kapatid ay ano man to? Mga senator. Ayan. Senator, mga kapatid. Kung atin pong titignan ang atin pong balita, hindi man sa nangimasok tayo sa ating politika, sila rin po ay mga leader ng atin pong lipunan. So, kung dahil po sa kanila, ay nagkakaroon tayo ng maayos ng mga batas sa atin pong bansa. Kaya kailangan din po nila ng panalangin. Dahil sa panahon natin ngayon, ay alam naman natin ang kalagayan ng Pilipinas pagdating sa ating mga leader. So, kaya kailangan po ng panalangin ng ating pong mga senador. Ano po? So, yun po kapatid. And nawa ay sa ating pong panalangin ay ituon po natin ang ating mga puso't isipan at ang ating pong focus sa ating pong pananalangin. So, proceed na po tayo. Tayo po ay meron pong 10 minutes para po sa ating pong pananalangin. And ako na lang po sasama doon sa kanila. Tapos, Brother Rex and Brother Jay, sama na lang kayo nila kay Jun at ni Kuya Richard.
Amen. Mana? Mothers. Mothers in action. Mothers knows this. Ano yung number? Four. Amen. Kristiyan mga kapatid, salamat sa awitin ng mga nanay. Magandang gabi so isa sa ating mga kapatid. Nakakapaan ni Bago. Tama yung talaga sinasabi ni Pastor. Kasi hindi mawawala sa atin yung panginginig ng Panginoon. Kaya kailangan niya kita ganito.
Mga kapatid, ang ating sabi nga ay chapter 3 na po tayo. Yung chapter 2, mga kapatid, wala kami dito kasi gawa nga ni sa unang araw yung na binulong hindi mapakali. Gusto rin man namin ay merong dahilan. Pero nakapanood kami sa nakalive naman. Baka nakalive sila doon. Mga kapatid, sa mga nanonood sa Facebook, magandang gabi sa inyo dyan. Nawa ay malakas yung signal kasi nung nanonood kami, putol-putol. Umiikot. Ang pag-aaralan natin mga kapatid, sa Marcos 4:26 hanggang 29. Ang context mga kapatid dito ay tungkol sa ang talimhaga sa mga asik. Napakaganda mga kapatid ang nakapaloob dito. Binasa ko ito buong chapter mga kapatid ay napakaganda. Marami tayong makukuhang aral. Lahat naman dito sa banal na kasulatan, marami tayong mapupulot na aral. At ito mga kapatid ay ilang beses ko na rin na pakinggan, nabasa sa mga nakaraan sa lesson, mga nakaraan doon sa Balyo. Ito yung topic, mga talimhaga. Sa mga sermon, napakinggan ko na ito mga kapatid. Kaya napakaganda. Napapanahon talaga mga kapatid kasi ngayon talaga ay maraming parang ang sabi nga doon ay sa chapter sa buong chapter 4 ay meron ng tumanggap sa mga batuhan, sa mga dawagan, ay dumating ng mga pagsubok ay nawala. Talagang isip-isipin natin mga kapatid ay talagang totoong-totoo ang Biblia kasi marami talaga nangyayari. Pag hindi talaga nakatanim sa ang puno o halaman sa malalim na pagkatanim ay halimbawa sa batuhan, sumibol man yan ay pag sumikat ang araw ay matutuyo. Ganon din mga kapatid sa pagtanggap natin sa Panginoon ay mayroon nakapakinig halimbawa sa mga crusade o Bible study. Hanggang tuwan-tuwa ay tinanggap agad si Kristo pero dumating yung pagsubok ay nawala. Kasi mga kapatid, kung minadali, sabi ni Pastor ng unang gabi, chapter 1, ay dapat hindi talaga natin pilitin. Hayaan natin sila magpasya. Sister Mary Jean, mga kapatid, hindi ko talaga siya pinilit. Hinayaan ko talaga siya na siya makatuklas. Ang ginagawa ko noon, may malaki kaming TV doon pa kami sa prime home. Kasi alam ko nagpabinyag na siya sa Bornagin. Nung nalaman kong nagpabinyag siya sa Bornagin, nag-isip talaga ako mga kapatid. Kasi sa kapanahonan na yun ay ako ay wala sa pananampalataya. Pero nanonood ako sa mga online kasi ano yun, pandemic. Pandemic siya na binyagan sa Bornagin. Kasi hindi talaga niya pinapaalam. Alam ko naman na siya ay tuwing umaga nagja-jogging. Yung pala, binyagan na, umaga pala. Umaga yung binyagan niya, hindi ko naman. Kasi pagdating niya, pag alis niya, tulog pa ako. Pagdating niya, tulog pa rin ako, kaya hindi ko alam. Kaya, nung mga nalaman ko na, hindi ko siya sinisita mga kapatid.
hindi ko inaano siya na, so bakit nagpaginggan ka na sa Bornangin? Hindi ko talaga mga kapatid sinasabihan siya. Ang ginagawa ko ay binubuksan ko yung TV. Ang paborito namin panoorin nun si Pastor Busilatara sa TV. Tapos si Pastor Igan, tapos sa Kapit Galugar Sotulo. Yun. Doon yun na na mali yung kanyang inaniban kasi iba ang turo. Kaya nung siya nagpasya, talagang kung sasabihin natin, malalim na yung ugat. Kasi kahit gaano pagsubok dumating sa kanya, ay parang wala lang sa kanya. Hinahayaan lang niya. Kaya, mga kapatid, napakaganda ang mga paalala sa atin katulad dito sa ating pag-aaralan. Ang sabi nga dito mga kapatid, matapos ituro ni Jesus tungkol sa ibang uri sa lupa, ipagpatuloy niya ang pagturo tungkol sa kaharian ng Diyos. Gamit ang larawan ng binhing tumutubo ng dahan-dahan. Marami sa kanyang tagapakinig ang umaasa sa isang Mesiyas na matatag. Magtatatag ng kaharian sa pamamagitan ng kapangyarihan at biglang pagbabago. Ngunit ipinapakita ni Jesus ang kaharian ng Diyos ay nagmumula sa puso at unti-unting lumalaganap sa ilalim ng kapangyarihan. Hindi espada ang gamit ni Kristo, kundi binhi. Hindi pamimilit, kundi pagtitiyaga. Padalas tayong mainip kapag hindi natin agad nakikita ang bunga sa pananampalataya. Sa sarili, sa pamilya o sa ating paglilingkod, ngunit malinaw ang mensahe ng kabanatang ito kahit tahimik at mabagal sa panahon ng tao, ang gawain ng Diyos ay palagi sigurado. Napakaganda mga kapatid. Ito. Ang sabi dito, hindi pamimilit, kundi pagtitiyaga. Madalas tayo mainit kapag hindi natin agad nakikita. Totoo naman talaga mga kapatid, naiinip agad tayo eh. Halimbawa, araw-araw tayo nananalangin, pinapanalangin natin, Panginoon, sana tumama sa luto ng ilang milyon para lahat ay mabili ko at makaliwa-liwa ko sa buong sanlibutan. Tapos pag hindi agad sa atin binibigay ng Panginoon, naiinip ba tayo? Isisihin pa natin ang Panginoon. Panginoon, lagi naman ako nananalangin sa iyo. Pero bakit hindi mo pa binibigay sa akin? Kasi mga kapatid, yung hingi natin, hindi na ayon sa Kanya eh. Kasi hingi natin tumama sa loto, ay hindi na ayon sa Panginoon yung mga kapatid. Paano ibibigay sa atin? At saka hinihingi natin, mabili natin lahat. Malay mo mga kapatid, malay natin, pagkataon na, nakatama tayo sa luto kasi hindi lang ang Panginoon ang ang kaaway ay tumutugon din. Nagbibigay din pagpapala ang kaaway. Makatama tayo sa luto, nawala tayo sa pananampalataya. Di ba? Kaya mga kapatid, halimbawa, dito sa bahay kubo na yan, ang nakakaalam dyan, halimbawa, si Brother Rex, siya lang nakakaalam yung mga sinusulat niya. Hindi ko alam, hindi alam si Sister Kiwi. Ang nakakaalam ng lahat ng mga sinusulat natin, kundi ang Panginoon. Kaya, huwag tayong mainip sa mga panalangin natin. Antayin talaga natin ang Panginoon na ibigay sa tamang panahon. Kasi,
Pag ang nagbigay ang Panginoon o ng ako, ang sabi dito ay sigurado. Kasi tayo, minsan nangangako tayo, hindi tayo napapako, hindi sigurado. Ang sabi pa dito, ang kaharian ng Diyos ay hindi instant. Ito ay parang binhing hinasik. May tamang panahon ng pagtubo, paglago, at pag-inom. Ano sabi dito mga kapatid? Hindi instant. Kaya, hindi natin masisisi talaga ang Panginoon pag dumating na ang kaharian niya. Kung dumating na siya. Kasi, binibigyan pa tayo ng panahon, oras para tayo magbago. Kasi ang gusto ng Panginoon ay lahat tayo mga kapatid maligtas. Pero, ang sabi nga, hindi tayo robot. Meron tayong pagpili. Ang aking dalangin mga kapatid, nawa, piliin natin talaga ang Panginoon. Kasi dalawa lang ang pagpipilian natin ang kaaway o ang Panginoon. Alam natin, gusto natin piliin ang Panginoon. Sana mga kapatid, gano'n ang ating kaisipan. Ang Diyos ay kumikilos kahit ay tahimik. Kahit mabagal sa panalangin ng tao, pero laging sigurado ang kanyang gawain. Yan talaga mga kapatid, minsan hindi natin napapansin ang gawa ng Panginoon. Kahit galing tayo sa trabaho, makauwi tayo ng ligtas. Pagdating natin, hindi lamang tayo magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, salamat. Nakarating ako ng ligtas. Hindi ba natin napapansin yun? Hindi tayo nagpapasalamat sa mga kabutihan ng Panginoon. Ang sabi nga, ako naman nag-iingat. Naalala niyo mga kapatid, nag-viral yun sa Facebook. Parang born again o evangelical. Ang sabi niya, wala sa akin ng, pero baka wala naman yung religion kasi ang sabi niya ay, wala sa akin ng Panginoon tumulong. Kasi kung hindi ako nagsipag, hindi ako nagtrabaho, wala ako sa nakakamtan ko. So, sarili ko to Sabi niya binasa ko mga kapatid yung mga kung walang sang-ayon sa kanya Puro bati ko sa kanya. Kasi mga kapatid, hindi naman talaga natin hawak ang ang buhay natin. Kung bawiin ng Panginoon sa mga dahilan ng ating mga katwiran na gano'n. Kasi walang tulong daw sa kanya, walang ang Panginoon sa kanya. Kaya hindi maganda yung mga gano'n na asal. Ang kaharian ng Diyos ay hindi dumarating sa biglaan, hindi instant transformation. Ito ay parang binhing hinasik. May tamang panahon ng pagtubo, paglago, at paghinog. Tama mga kapatid. Ako mga kapatid, siguro lahat tayo dito ay marunong magtanim ng halaman. Di ba? Alangan man magtanim tayo ng mais. Pag natin yan sa lupa, alangan man maya-maya, tutubo na yan Ilang araw yan, 1 linggo bago tumubo yan. Hindi tayo nagpapatubo dyan. Ang Panginoon talaga nagpapatubo dyan. Tayo ay meron lang gagawin. Alangan man, anuhin lang natin, ihulog lang yan, yung painin ng ibon para yung doon sa hinasik sa kinain ng ibon. Kaya kailangan talaga natin itanim para ay tumubo at pag-inom. Sa point, wala tayong mga kapatid. Ang Diyos ay nagpapalago
hindi natin kontrolado ang resulta. Tama talaga mga kapatid, napakaganda. Ito ay sa simula pa doon sa 10 days of prayer, lahat talaga napakaganda. Kasi mga kapatid, napapanahon mo talaga, hindi mo napapansin. Ang sabi nga ng mga ngaral, ang panahon natin ay hindi sa paganda, kundi pasama ng pasama. Kasi tingnan mo, sabi nga kanina ni Pastor, hindi man tayo napigyan sa politika. Tingnan natin ang nangyayari sa ating senador, sa congressman. Kung sino yung gumagawa ng kabutihan, yun pa ang sinisira. Para yung mga gawain nila ay matakpan. Diba? Paano masasabi natin ay pabuti, kundi kasama ng kasama? Ipinapakita ng puntong ito na ang hangganan, may hangganan ang kaya ng tao. May bahagi tayong gawain, magsik, magmahal, manalangin, ngunit ang paglago ng spiritual na buhay ay Diyos lamang ang nagbibigay. Tama mga kapatid, napakaganda talaga. Gandang paalala sa bawat isa sa atin na ang kakayahan talaga natin, hindi yung hangganan mga kapatid. Diba? Alam naman tayo mamuhay dito na sa lupang ito na ng 1,000 years. Ang Panginoon lang mga kapatid, may kakayahan na walang hanggan. Tayo, hindi natin alam bukas, wala na tayo, hindi natin magagawa yung gawain natin. Kaya habang tayo nabubuhay pa mga kapatid, ay gawin natin yung kalooban ng Panginoon. Kasi, sabi ko nga, hindi natin hawak ang buhay natin. Pag tayo namatay, wala na. Hindi na tayo makaragawa, hindi natin alam. Ang sabi nga sa Marcos 4:27 hanggang 28, gabi ng araw kung siya man ay matulog o gumising, ang binhi ay tumutubo at lumalaki, bagamat hindi niya alam kung paano. Ang lupa mismo ang kusang nagpapasibol. Una, ang usbong, pagkatapos ay uhay, at sa huli ay ang hunong ng butil ng buhay. Ang paglago ay hiwaga ng Diyos. Kahit ang magsasaka ay hindi alam ang buong proseso, patuloy pa rin lumalago ang binhi. Ganon din sa buhay spiritual. Kahit hindi natin agad nakikita ang pagbabago, gumagawa ang Diyos sa tamang panahon. Diba? Napakaganda mga kapatid. Hindi dahil wala tayong ginagawa, kundi dahil may bahagi ang Diyos na siya lamang ang kanyang gumaganap. May mga panahon parang walang nangyayari, pero ang Diyos ay gumagawa pala. Hindi ba mga kapatid, napakaganda. Hindi natin namamalayan. May gumagawa pala sa atin na sa araw-araw, saan man tayo pumunta, ay nililigtas tayo ng Panginoon. Yung mga kapatid na hindi natin namamalayan na ang Panginoon ay gumagawa sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, kahit gaano tayo kasipag o katalino, hindi natin kayang gumawa ng buhay spiritual. Hindi talaga natin kaya kung wala ang banal na Espiritu sa atin. Kaya lagi natin hingin ang gabay ng banal na Espiritu. Ang tungkulin natin ay maging tapat. Ang resulta ay nasa kamay ng Diyos. Minsan, parang walang nangyayari. Pero ang Diyos ay gumagawa pala ang hindi natin nakikita ngayon, maaaring bukas, maaaring bunga
bukas. Pero ang Diyos ay gumagawa pala, ang hindi natin nakikita ngayon, makain bunga bukas. Yun, mga kapatid. Hindi natin napapansin na hindi pala gumagawa ngayon. Baka bukas, yung ating mga panalangin, hindi pa natutupad. Malay natin bukas, makalawa o sa isang buwan, isang taon. Kaya huwag tayo mga kapatid mainit sa ating mga pinapanalangin sa Panginoon. Darating at darating yan, manampalataya lang tayo sa Kanya na ang lahat ng ating hinihingi ay matutupad. Point number 2, ang spiritual na paglago ay may proseso. May proseso naman talaga mga kapatid. Hindi biglaan ang paglago ng pananampalataya, may malinaw ng mga yugto na hindi pwedeng madaliin. Mga kapatid, hindi talaga natin madaliin. Halimbawa, tinanggap natin ang Panginoon na pabautismo tayo mga kapatid. Eh hindi agad-agad tayo hindi pwedeng madaliin. Sister Israel, tinanggap mo ng Panginoon, magbago ko na. Hindi talaga, hindi natin pwedeng ganun sabihin. Kasi ang sabi dito, hindi natin madali. Kasi unti-unti yan, mayroong proseso ang Panginoon. Ang Panginoon, nakikita natin sila naman tayo. Minsan hindi natin namamayan, kakasala tayo. Pag nakita natin isang kapatid nagkakamali, huwag natin sitahin. Ang gawin natin mga kapatid, ipanalangin natin. Yan ang magandang gawin natin. Kasi pag sinita natin, baka mawala. Magdampo. Diba? Sabi nga sa Marcos 4:28, ang lupa ay kusang nagpapasibol ng anin. Una, ang usbong, pagkatapos ang buhay, at sa huli ay ang hinog na butil ng buhay. May tamang pagkasunod-sunod ang paglago, ang paghalaga. Ang mahalaga ay ang direksyon. Palapit kay Kristo. Ang buhay Kristiyano ay hindi agad perfecto, pero dapat ay patuloy na sumusunod. Kung nagkakamali naman tayo mga kapatid, lahat tayo nadadapa. Pero pilitin natin na bumangon. Ang sabi dito, hindi naman tayo perfecto. Ang perfecto lang mga kapatid nalaman ko doon sa amin. May perfecto doon. Kamag-anak pa namin. Pangalan. Perfecto. Hindi dapat ikumpara ang sarili sa iba. Ang taong hindi kung gaano kabilis, kundi kung patuloy bang lumalang. Dito mga kapatid, wala akong inaan dito. Ako minsan ganito rin. Madalas tayo talaga mga kapatid, kinukumpara natin isang tao. Eh bakit? Ako kayang gawin ko yan. Bakit ikaw hindi? Bakit si ganito? Ang pumalit dito, bakit gano'n? Hindi siya gano'n. Hindi dapat pala natin mga kapatid kumpara. Kasi hindi maganda yun sa ating mga kapatid. Kasi dito sa atin, mga kapatid, lahat tayo dito pinaalalahanan. Hindi ko sinasabi na ikaw, ako, nagagawa ko rin ito mga kapatid. Minsan kinukumpara ko talaga. Kung minsan ang aking kaibigan, kung minsan pinapagalitan ko yan, sinasabihan ko. Ang dali-dali, bakit di mo magawa? Ang dali-dali niyan ako, ganito. Hindi talaga natin mga kapatid compare pala yun. Kaya, napakahalaga ng mga paalala sa mga ganito ginagawa natin. Kaya huwag natin
sa mga mayroong ganito mga kapatid ng mga gawain, hanggat maaari, ikaw brother John, huwag ka magkalita sa mga ganito. Kasi marami tayong nakukuhanan ng aral para lumago tayo sa pananampalataya. Kasi minsan, sasabihin natin, ako din mga kapatid, sarili ko na lang. Alam ko na yon ang gagawin doon, sila na lang. Hindi pala dapat mga kapatid, dapat sa mga gawain, magsangko tayo. Para lumalago talaga tayo sa pananampalataya. Kaya dahan-dahan tayo lumalapit sa Panginoon. Hindi biglaan. Di ba? Napakaganda talaga mga kapatid. Nasabi pa dito, ang kabanalan ay hindi overnight. Ito ay araw-araw na pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. Kung may buhay, may paglago. Maraming gusto maging banal agad. Diba? Gusto natin instant, di ba? Kaya bibigyan talaga tayo ng ang sabi nga dito, hindi overnight tayo, hindi araw-araw. Kasi banal tayo kasi natutulog tayo, wala tayong ginagawa, di ba? Yun ang katwiran natin. Pero hindi pala. Ito ay araw-araw sa pagsunod, sa pagtitiwala sa Panginoon. Para tayo lumundo sa pananampalataya. Ito ay araw-araw na pagpili. Kaya, binibigyan tayo ng Panginoon talagang pagpili araw-araw kung saan man tayo pumunta. Sabi ko nga dati, mga pinag-promotionan. Isang kwento ng isang pastor sa sermon. May kapatid tayo na pumunta dun sa handaan. Hindi siya nakikita. Kasi may dumal dun sa handaan. Ganun siya. Siya naman, tinitingnan daw niya kung ano. Kasi meron naman doon na hindi dumal. Pumili siya ng dumal. Yung kapatid. Kaya, pinili niya yung hindi kalooban ng Panginoon. Kaya nga araw-araw tayo nung karoon ng pagpili, pagsunod, pagkumbaba, magtiwala sa Diyos. Kasi kung sinunod natin ng kaaway, wala tayong tiwala sa Panginoon. Habang dumarami ang pagsubok, lalo rin lumalalim ang pananampalataya. Ito mga kapatid, iniisip-isip ko talaga sa aking sarili. Kasi kung minsan dumarating yung pagsubok sa akin, ay bigla ka na lang brother yun, hindi nagsisimba. Habang binabasa ko ito mga kapatid, nakikita ko yung aking sarili na kung dumating ang Panginoon sa ganong kalagayan, brother yun, hindi ka makakasama. Kasi hindi ka pa matatabi. Kaunting pagsubok, nadadala ka. Pero ang sabi dito, di ba, habang dumarami ang pagsubok, lalo rin lumalalim ang pananampalataya. Kasi mga kapatid, ito pala, kung nalalagpasan natin yung mga pagsubok, nahayaan natin na may dumating sa ating buhay na hindi maganda. Isipin natin na, wala yan. Tulungan ako ng Panginoon. Kaya ko to. Hindi ko to sarili. Hindi ko ito kaya sa aking sarili. Kailangan kita Panginoon. Kung minsan mga kapatid, ng aking kaibigan, minsan nauna na ako matulog. Naririnig ko yan, manalangin yun. Kasi lagi ako nauna ng mga kapatid tutulog. Silang dalawa ay alas 10 na. Naririnig ko yan, manalangin. Sabi niya, Panginoon, sa mga pagsubok na dumarating sa aking buhay, lalo mo ako pinapatakan sa aking pananampalataya. Kasi ikaw ang aking Diyos ngayon at magpakailanman. Alam mo mga kapatid, kung balahi ko na hindi, kasi kabaliktaran sa akin.
meron lang dumating sa akin pagsubok ay yun nga, parang 4 na Sabado ako hindi nagsimba. Huwag niya ako makabit tularan. Pero pinapanalangin ko talaga mga kapatid sa Panginoon na baguhin niya ako. Panginoon, baguhin mo ako sa aking landas na tinatahak. Kasi kung di mo ako Panginoon baguhin, pag ikaw dumating na, sigurado hindi ako makakasama sa pagsalubong sa iyo mga kapatid sa itaas ng mga langit. Kasi konting pagsubok lang, tatampo ka na. Kuminsan mga kapatid, hindi tayo bigyan ng posisyon dito sa karutan ng bangko. Masama na ang natin sa mga nag-iilig. Halimbawa, inahangad natin maging edit elder. Binigay sa atin ng Panginoon, diakono. Kasi, mga kapatid, alam niya ng Panginoon eh. Kaya ka nilagay din sa pagka-diakono, alam na ng pagkakakitaan ka yung ginagawa mo eh. Hindi lang isang tao naglagay sa iyo dyan. Kaya mga kapatid, pag hindi tayo, naalala ko talaga nung last invite natin Life in the Dark Ministry. Kasi sa lahat niyang napupuntahan mga kapatid na simbahan. Kasi lagi siya na-invite. Nahanap niya, kung nasaan na si sister, nasaan si brother. Meron nagbulong daw sa kanya. Kasi hindi siya nabigyan ng posisyon. Nakakalungkot mga kapatid kung yan ng dahilan natin. Ako mga kapatid, sa totoo lang, gusto ko talaga walang posisyon dito. Kasi may posisyon ka na, meron kumukontra sa'yo. Ba't ka naging leader? Hindi ka naman magaling. Mas magaling ako sa'yo. Paulit-ulit ko yung mga kapatid naririnig sa kanya eh. Kaya sabi ko, huwag na lang ako tatanggap ng posisyon. Kaya nung lumakot si Pastor, pwede yun, gusto mo mag-iyak mo kasi inano ka. Kaya ko, Pastor, pag-isipan ko muna. Pinag-pray ko yung mga kapatid nung gabing yun. Panginoon, tatanggapin ko ba ito o hindi? Kasi mga kapatid pala, pag inayawan natin yung binigay sa ating posisyon, parang inayawan na rin pala natin ang Panginoon. May narinig ako mga kapatid na sermon yan. Hindi naman yung ibibigay sa iyo na hindi mo kaya eh. Kaya natin yun kung binigay yan sa iyo. Diba? Nakakalungkot mga kapatid. Kasi mayroon talagang nangyayari. Maraming sa iba-ibang iglesia, mayroong mga nangyayari mga ganun. Ang sabi pa dito, hindi pizza ang hinihintay ni Kristo, kundi karakter. Kapag ang kanyang pag-ibig, kababaang loob, at kabanalan ay malinaw nang nakita sa kanyang bayan, darating ang huling pag-aani. Mga kapatid, napakaganda ang mensaheng ito. Kasi mga kapatid, unti-unti ba tayo naglalakbay dito? Kung sa pagtanim nga, inano nga talaga yung parable dito sa pananampalataya tungkol sa paghahasik sa pagtatanim. Kasi dahan-dahan tumutubo, paglago, ang huli pag-ani. Ay kung dumating na ang Panginoon, aanihin na tayo. Hindi tayo nakasama sa pag-aani. Dalawang mga kapatid lang ang aani sa atin eh. Ang Panginoon at saka ang ating kaaway ng Panginoon. Kaya, ating dalangin mga kapatid,
pagdating ng pag-aani ay lahat tayo maani ng Panginoon. Di ba? Hindi lang tayo naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Ang bunga, ang patunay na may buhay. Ito lang talaga sa point po. Si Kristo ang mag-aani sa tamang panahon. May takdang panahon ang Diyos kapag hinog na ang ani. Tiyak na darating ang pag-aani. Hindi talaga natin mga kapatid mapigilan ang pag-aani. Kasi tayo man, pag nagtanim tayo, naantay talaga natin yung pag-aani. Kasi ako mga kapatid, dahil ko sinasabi sa inyo, lumaki ako sa pagtatanim. Kasi ang aking magulang, lumaki din sa pagtatanim. Namana namin yun. Kaya, naantay talaga natin yung pag-harvest. Kasi doon tayo kikita, doon tayo magkakapira. Kaya ang Panginoon mga kapatid, inaantay din tayo anihin kung tayo handa na. Kaya araw-araw mga kapatid natin tayong handa. Kung dumating man ang pag-aani, ay makasama tayo. Ang sabi nga sa Marcos 4:29, kapag hinog na ang ani, agad niyan ginagamit ang ari. Sapagkat dumating na ang anihan. Diba? Sino ba nakakaano sa atin na ginagamit ang karet? Ito mga kapatid ay mga parabol. Ang pagbabalik ni Kristo ay hindi minamadali, pero hindi rin maantala kapag ang kanyang karakter ay malinaw ng nakikita ang kanyang bayan, darating na siya. Sabi mga kapatid, ang pagbabalik ni Kristo ay hindi minamadali, pero hindi rin maantala. Alam naman natin mga kapatid, ang Panginoon ay darating. Hindi talaga niya minamadali kasi ang paghatol ng Panginoon ay hindi bias. Hindi katulad dito sa atin mga kapatid, ang hatol ng mga judge ay may bias, may pera ka, mayaman ka, kakatigan ka. Pero ang Panginoon mga kapatid, mayaman ka man o mahirap, hatulan tayo ng tama. Kaya, ang ibig sabihin nito mga kapatid, hinahanda tayo ng Panginoon. Kasi alam natin na siya ay darating, hindi na magtatagal. Ang sabi nga dito, hindi maantala kapag ang kanyang karakter ay malinaw na nakikita ang kanyang bayan. Kung nakikita pa lang mga kapatid tayo ng Panginoon, karakter natin ay sinusunod natin ng Panginoon, karakter niya, ay magmamadali na siyang hindi na maluluwat ang kanyang pagdating dito upang tayo sunduin na doon sa langit ng bayan. Yun naman ang mga kapatidan, kaya tayo nandito eh. Siguro kung wala ang pangako ang Panginoon, wala tayo dito lagi. Kasi wala tayong naasahan eh. Halimbawa, sa mga binatang dalaga, di ba? Ako mga kapatid, nung ako sabi niya, sa ganito, kasalutin na kita. Talaga excited ako mga kapatid. Di ba? Pag may pangako sa atin, ang ating mga katipan, doon kita sasalutin sa ganitong lugar. Di ba? Kaya, ang Panginoon talaga pag tayo ay susunduin na. Halimbawa, nagsabi ng Panginoon ay susunduin tayo dito sa simbahan. Kung wala tayo sa simbahan, hindi tayo makakasama sa pagsundo. Kaya mga kapatid ay maging gawin natin ang karakter ng Panginoon. Hindi minabadali ng Diyos ang ani, pero sigurado siyang darating kapag handa na. Diba?
May takdang panahon ang Diyos, hindi siya nahuhuli, hindi rin siya nagmamadali. Kapag ang kanyang gawain ay ganap na, nahayag sa buhay ng kanyang bayan, tiyak ang kanyang pagtutulog. Tapos na wala mga kapatid. Sa discussion na tayo mga kapatid, ay utilay na. Sige tayo mga kapatid ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa paalala na ikaw ang nagbibigay ng paglago. Turuan mo kaming maging tapat sa aming bahagi at magtiwala sa iyong gawain kahit hindi namin agad nakikita ang bunga. Hinisin mo ang aming puso, tatatagin ang aming pananampalataya at tulungan mo kaming magbunga ng karakter na tulad ni Kristo. Nawa matuto kami maghintay sa inyong tamang panahon sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen.